Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pagnanais na makapiling muli ang kanilang pamilya dahilan ng pagsuko ng mag-asawang leader ng NPA sa Camarines Norte. Full retrieval operations sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 ipinatupad matapos ideklarang hazardous ang mga bangkay, death toll, umakyat na sa 45. Bagong silang na babaeng sanggol na iniwan sa tabing kalsada sa Puerto Princesa City, ligtas at nasa maayos na kalagayan. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Lantaran ng humarap sa media ang mag-asawang leader ng New People's Army o NPA matapos voluntaryong sumuko, bitbit ang kanilang high-powered firearms at ibang mga gamit pampasabog sa barangay Mahawan-Hawan, Labo, Camarines Norte nitong February 4. Kinilala ang mga nagbalik loob bilang alias Jules at Potts na nagsabing tuluyan na nilang tinalikuran ng armadong pakikibaka dahil sa hirap ng pamumuhay sa kabundukan, pagkadismaya sa kilusan at pagnanais na makapiling muli ang kanilang pamilya. Sa pangunguna ng 42nd Infantry Tagapagtanggol Battalion ng Philippine Army at Pulisya, ipinaliwanag sa press briefing ang mga benepisyong kanilang matatanggap sa ilalim ng amnestiya, kabilang ang seguridad, tulong pinansyal at programang pangkabuhayan. Kasabay nito ang formal na aplikasyon para sa amnesty program ng pamahalaan ng 12 former rebels. Tiniyak naman ng LGU ng Labo ang suporta sa kanilang reintegrasyon habang nanawagan ng mga opisyal sa iba pang rebelde na sumunod sa yapak ng mga sumuko at piliin ang mapayapang pamumuhay. 2 karagdagang bangkay ang nakuha ng Philippine Coast Guard o PCG dahilan upang umakyat sa 45 ang kumpirmadong nasawi habang 316 ang nakaligtas sa trahedya ng MV Trisha Kirsten 3 na lumubog noong January 26 habang bumabiyahe mula Zamboanga City patungong Jolo, Sulu. Kinumpirma rin ng technical divers ang eksaktong lokasyon ng barko, 1.8 nautical miles mula Balok-Balok Island habang nagpapatuloy ang underwater assessment at retrieval. Samantala, inakyat na ito sa antas ng public health emergency matapos ideklarang hindi na ligtas hawakan ang mga nare-recover na bangkay kaya tuluyan ng lumipat sa full retrieval operations ang mga otoridad sa Basilan. Sa emergency interagency meeting sa Zamboanga City nitong Miyerkules, February 4, nagbabala ang Regional Forensics Unit 9 at SOCO na lampas na sa normal na pagkilala ang mga nabiday sa matinding decomposition. Bilang tugon na pagpasyahang dalhin agad ang mga mare-recover sa Talabaan Public Cemetery para sa agarang pagproseso at paglilibing upang maiwasan ang panganib sa responders at komunidad. Isang bagong silang na babaeng sanggol ang iniwan sa Purok Masagana Hall sa Barangay Bahile, Puerto Princesa City madaling araw ng Martes na ikinabigla ng mga residente. Bandang alas 7 ng umaga, inireport ng mga nakatira malapit sa lugar ang natagpo ang sanggol na balot lamang ng lampin. Agad rumesponde ang barangay health workers at dinala ang bata sa Macarascas Satellite Clinic para sa medical assessment. Kinumpirma ng mga doktor na bagong panganak ang sanggol ngunit nasa matatag na kondisyon. Kasalukuyan na siyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office at ng medical staff ng klinika. Sinimulan na ng mga otoridad ang investigasyon upang matukoy ang magulang o sino mang responsable sa pag-abandona. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.